Pagkakaibigan. Pagkakaibigan na hindi nasusukat sa kulay ng balat, edad, estado sa buhay, at edukasyon. Maging ang kultura, gaya na lang ng dalawang magkaibigang ang ating pambansang bayaning Jose Rizal at ang kanyang matalik na kaibigan, Ferdinand Blumentritt. Mula sa magkabilang panig ng daigdig, pinagtagpo ng tadhana. Si Ferdinand Blumentritt ay isa sa bumuo ng pangalan ng ating pambansang bayani. Sa panahon ngayon, ilan na lamang nakakilala kay Blumentritt. Sino nga ba si Ferdinand Blumentritt? Si Ferdinand Blumentritt ay anak ni Ferdinand Blumentritt Sr. at Amalia Schneider na pinanganak noong 10 ng Setyembre, 1873. Siya ay isang Europeo na etnologo at heograpo at isa rin siyang punong guro sa paaralan sa Litomeris. Siya ay sinilang sa Praha, sa Czechia, sa isang pamilyang Alemang Sudetan at isa sa mga pinakanangungunang dalubhasa sa Pilipinas. Siya rin ay isang pinakamatalik na kaibigan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Siya ay kinasal kay Rosa Müller at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 3 supling na sina Fritz, Dolores at Conrad. Siya ay sumakabilang buhay noong 20 ng Setyembre, 1913. Nandito po tayo ngayon sa Blumentritt Road sa Espanya Boulevard upang tanungin ang mga tao nakatira dito kung kilala ba nila si Ferdinand Blumentritt. Ate, kilala niyo po ba si Ferdinand Blumentritt? Hindi. Kung narinig niyo po yung Blumentritt na pangalan, ano yung unang pumapasok sa inyo? Ano, pangalan niyo ng kalsada, di ba? Ano po? Street, kalsada, oo. Kilala niyo po ba si Ferdinand Blumentritt? Sino niya? Ferdinand Blumentritt po. Ferdinand Blumentritt? Hindi ko kilala yun. Ano pong pumapasok sa isip niyo pagka naririnig niyo yung Ferdinand Blumentritt? Wala naman. Wala po. Oo, hindi man ako nag-iisip ng iba ron. Kilala niyo po ba si Ferdinand Blumentritt? Ay, hindi. Kilala yan. Ano po pumapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung Blumentritt? Blumentritt. Siyempre, Eskinita. Eskinita po. Saan pong Eskinita? Sa Espanya. Kilala niyo po ba si Ferdinand Blumentritt? Oo. Sino po si Ferdinand Blumentritt? Yung dati ng panahon ni Rizal, siya dito sa Pilipinas. Ano po? Alam ko siya, Spanish, nakinuha ng Spanish to. Si Ferdinand Blumentritt, Amerikano yun. Magaling ko sa history, bakala mo. Ano pong pumapasok sa isip niyo pag narinig niyo po yung salitang Blumentritt? Dati palengke. Ayan, palengke. Tapos yung sa yung Ferdinand Blumentritt. Yung sa Spanish era. Kilala mo ba si Ferdinand Blumentritt? Oo. Kaibigan siya ni Rizal. Ano bang alam mo about kay Ferdinand Blumentritt? Kasi siya sa kasapi sa Liga Filipina na gusto sana kasi nila gumawa ng No Limit Tangere. Kaya lang kasi iba yung nais nila sa nais ni Rizal. So medyo hindi nag-jive yung idea nila. So pero sinuportahan pa rin nila si Rizal sa No Limit Tangere. Alam mo niyo ba na si Blumentritt ay mentor ni Jose Rizal? Oo. Advisor. Kilala niyo po ba si Blumentritt? Ano po bang pagkakalam sa Blumentritt? Actually, ako, 3-term chairman ako, hindi ko na pinag-interesan yung historical na yun eh. Yung Natividad, si Tina Natividad, maraming mga historic yan. Hindi ko na na-research yan, pero bago matapos ang term ko, re-research ko talaga yun. Oo, hindi. Yun ang naging, marami na rin nagtatanong sa akin yan, pero hindi ko na pinag-interesan na tanungin yan. Pero meron talagang mga ugat yan, ba't naging Blumentritt yan, ba't naging Cavite to, bakit naging ito, ba't naging Perez Huertas to, marami. Kaya, pasensya nyo muna ako, i-research ko rin yan. Okay lang. Pero, ano po ang pagkakakilala nyo kay Blumentritt? Hindi ako. Kilala nyo po ba si Hindi ko kilala. Ako nakalakihan ko na, simula maliit, ang Blumentritt, pag sinabi Blumentritt, palengke. Doon tayo sa Blumentritt, palengke ang kagad papasok sa isip mo. Kilala niyo po ba si Blumentritt? Blumentritt. Ferdinand Blumentritt. Hindi ko alam yun.
Ngayon ko lang nalaman, narinig yun. Yung Ferdinand. So, paano po naging familiar sa inyo yung Blumentritt? Blumentritt. Ano sa tingin niyo yung Blumentritt na term? Hindi ko alam kasi kailan lang kasi ako nanirahan dito. Kuwan lang ako dito, 35 years, kaya hindi ko alam kung ano. Pero ano po yung pagkakaalam na kayo? Sa Blumentritt, oo. Ano po yung Blumentritt? Oo. Ano pong pumapasok? Unang pumapasok. Unang pumapasok. Wala, ang unang pumapasok lang sa akin dahil ito, noon pa, taal na talagang Blumentritt na pinanganak ko, Blumentritt na. Pero yung kasaysayan ng Blumentritt, hindi ko alam. Diba? So, kumaga, ang pagkakaalam nyo na po sa Blumentritt, itong lugar na Opo. Dito ka ba nakatira sa Blumentritt? Opo. Kilala mo ba si Blumentritt? Kilala mo ba si Blumentritt? Kilala mo siya? Paano mo siya nakilala? Dito po ako lumaki. Ano bang pagkakakilala mo kay Blumentritt? Pangalan ng tirahan mo. Pero hindi mo siya kilala. Kilala niyo po ba kung sino si Blumentritt? Hindi, kilala yung Blumentritt. Ferdinand Blumentritt. Gaano niyo po kilala si Ferdinand Blumentritt? Gusto ko lang narinig yan. Ano? Ferdinand Blumentritt. Kilala niyo po ba si Ferdinand? Hindi, siyempre, nung nag-aaral ka, minsan napag-aaralan nyo naman talaga sa history, di ba? Ano ba siya nakatipunan? Ferdinand F. Blumentritt. Parang ano rin siya nun eh. Hindi ko na matanda kung ano talagang ano niya sa katipunan eh. Hindi ko na masyado marinig. Hindi, alam ko sa katipunan yan. May mga ano yun, sa dyaryo yata. Dyaryo. Saan po ka mag-dyaryo kaya? Sa Google yan. Spaniard yun, di ba? Di ba Spaniard yun? Di ba bayani yun? Alam ko si Ramiro. Ito, matanda ka naman lang, hindi mo kilala yun? Baka naging kaklase. Kayo po, ano pong pagkakalam nyo kay Ferdinand Blumentritt? Paano nyo po nalaman yung pangalan ni Blumentritt? Hindi narinig ko nga lang. Sa nung nag-aaral ako. Oo, sa World History. Doon traveling. Masarap ang Blumentritt. Malapit sa lahat. So pag binabanggit po yung pangalang Blumentritt, ano yung unang pumapasok? Siyempre, number 1, yung cemetery. Bagsakan. Bagsakan ng murang pagkain. Hindi po tao yung pumapasok. Parang kinagitan namin yun. Mas na yung Blumentritt, maraming din. Commercial. Karamihan naman kasi pangalan ng street. Ano? Pangalan Hindi, pero pag sinabing Blumentritt, talagang bilihan yan. Ano ba yan? Pilipino ba yan? Di ba? Parang commercial na yan. Talagang kaya na kinagitan namin na pamimili sa Blumentritt. Ganun nga. Ganito na lang po. Ilang taon na po ba yung nakatira? Hindi ako sabi na. Paano kami sa paso? Pero ano, hindi kami. Ito per view. Gaano po kayo katagal nakatira? Hindi, buhay ko bisita lang dito. Pero matagal na akong hindi, dito na sa kanila. Ako Blumentritt extension. Espanya ako. Espanya naman. Mahaba kasi. Kasi oo kayo nang oo, nagsayang lang sila. Hindi, Blumentritt ako sa likod eh. Ito Blumentritt ng mga to. Extension, hindi talaga Blumentritt, pero extension Blumentritt din. Kilala niyo po ba si Ferdinand Blumentritt? Yung ano yun, yung German na best friend ni Rizal. Paano niyo po nalaman na best friend siya ni Rizal? High school. Kilala mo ba si Blumentritt? Hindi. Ay, hindi. Blumentritt. Hindi ko kilala. Bakit? Ano pumapasok sa utak mo pag sinabing Blumentritt? Pag narinig mo yung salitang Blumentritt? Blumentritt. Mga may pinagsasasabi na blue daw yung mga damit lagi ng tao, ganun. Kilala niyo po ba si Ferdinand Blumentritt? Hindi. Ano po yung pumapasok sa isip niyo pagka narinig niyo si Ferdinand Blumentritt? Hindi ko naman kasi kilala. Hindi niyo po kilala. Kilala niyo po ba si Blumentritt? Oo, kaibigan ni Rizal. Paano pong pagkakakilala niyo kay Blumentritt? Na yung komunikasyon niya po kay Rizal? Ano pong alam yung komunikasyon ni Rizal kay Blumentritt? No, language. Kung paano niyo po nalaman na may komunikasyon po si History books.
Andito po tayo ngayon sa Jose Rizal University, isang universidad na ipinangalan sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ngayon po ay mag-interview tayo kung kilala ba talaga ng mga estudyante si Blumentritt. Kilala nyo ba si Ferdinand Blumentritt? Hindi. Hindi. So, kung hindi nyo kilala si Ferdinand Blumentritt, anong nasa isip nyo pagka naisip nyo Blumentritt or Ferdinand Blumentritt? Blumentritt. Lugar. Parang may lugar na ganon. Blumentritt. Kilala mo si Ferdinand Blumentritt? Ferdinand? Not really. Pagka narinig mo yung salitang Blumentritt, anong pumapasok sa isip mo? Station in LRT. Station ng LRT. Kilala mo ba si Ferdinand Blumentritt? Si Blumentritt, di ba? Friend ni Rizal yun? Oo, anong alam mo about kay Blumentritt? Yun lang eh. Kilala mo ba si Blumentritt? Yung best friend ni Rizal. Yun ba yun? Yun lang? Yun lang eh. Paano mo nalaman si Ferdinand Blumentritt? Tinuro sa akin ni Sir Lopez yun eh. Oh, talaga? Prof ko rin kaya namin yun. Hey, sir. Kuya, kilala mo ba si Ferdinand Blumentritt? No. Anong pumapasok sa isip mo pag narinig mo yung salitang Blumentritt? Blumentritt, lugar. Tsaka, bayani. Nagpunta tayo sa Blumentritt Station, Blumentritt Market, kalye ng Blumentritt sa Espanya. Nagtanong-tanong tayo sa bawat estudyante, tindera, tambay, kung kilala talaga nila si Ferdinand Blumentritt. Kasi sa Philippine history hindi rin na-mention si Blumentritt, pero merong factors na connected pa rin kay Blumentritt. Nandito yung mga kasama ko para magbigay ng some information about Blumentritt nung nag-interview kami, tsaka yun, Aria. Ayun. Sa tagal nating nag-interview sa mga iba't ibang kalye ng Blumentritt, aminado tayo na hindi lahat sila nakakakilala kay Blumentritt. Karamihan, oo. Karamihan sa kanila. Pero nakachama pa rin tayo. Oo, meron. Pero ikaw, Frema, sino ba yung tumatak sa mga in-interview mo kung gano'n nila kakilala si Blumentritt? Ako yung tumatak sa isip ko, una kong yung tandaan, yung estudyante na na-interview ko. Sabi ko kasi sa kanya, anong pumasok sa isip mo? Ano pumapasok sa isip mo pag narinig mo yung salitang Blumentritt? Ang sagot niya, dahil daw, blue yung mga tao. Ganun ba yun? Siguro dahil estudyante pa siya, high school, kaya siguro ganun. Pero nakita naman natin guys, diba, yung sa Blumentritt Station, sa LRT Station, yung araw-araw na ginagawa ng tao dun is nagtatrabaho sila lahat kasi palengke siya. Puro itlog pa nga dun, diba? Right. Ang cute. Tsaka, bawat dun sa palengke, marami din tayo napuntahan na barangay. Oo. Yes. Katulad mo, Tol. Pero, ang funny lang kasi, di ba, parang, yung isang barangay captain, yung una nating in-interview, di ba, parang, ang tagal-tagal niya na dun sa place na yun. Di ba malaki kasi yung Blumentritt, pero Blumentritt pa rin yun. So, ang tagal-tagal na niya dun. Tapos, nung tinanong natin kung kilala niya, barangay official pa naman, barangay chairman, di ba? Tapos, hindi niya kilala. Sabi niya pa nga. Pero siya. Sabi niya nga pa sa tinagal-tagal niya daw, hindi niya na daw napag-aralan yung historical background, pero alam niya daw meron. Pero magbibigay daw siya ng panahon para kilalanin. Oo, yun yung maganda. That touched me. Pero, natatandaan niyo ba yung mga tambay na nagkagulo-gulo? At sinabi pa nilang si Blumentritt ay kaibigan nila pula. Dati yung mga kain ako ng ice cream. Yung nagbibida-bida pa, ay hindi, yun sa Spanish period, gano'n. Kaibigan nila pula. Pero may idea eh. May idea sa history. Kumusta naman yung mga nakasagot? Kung sino Yung cheers! Ang galing! Yung unang-una, si Christian, hindi pa nga natin alam kung... Oo, yung starstruck talaga ako nung nasagot ako ni Manong na tindero. Sa Karinderya. Ang inasahan to, mga estudyante, teacher, ang makakasagot. Pero isang tindero ng sa Karinderya nakakasagot. Alam niya kasi na Spanish
tapos best friend ni Jose. Pero nakakatuwa kasi sinabi niya doon sa huling part na natutunan niya yun nung high school. High school. Natandaan niya pa. Yung college ko lang nakilala. Ako din. Ikaw ba, Paul? Kailan mo lang nakilala si Blumentritt? Honestly, ngayong Sir Long na. Ako dahil din lang kay Sir Lopez. Kay Sir Lopez. Si Sir Lopez ko lang din narinig. Nalaman si Blumentritt. Pero Yeah. Hindi ko siya actually naririnig sa street. Yeah. Tsaka guys, yung approach kasi nung pagpapakilala kay Blumentritt, mas talagang na-emphasize natin na may relasyon, may matinding relasyon si Blumentritt sa pagkatao at sa pagiging bayani ni Jose. Yeah. Pero sa tingin nyo, bakit hindi na-recognize si Blumentritt sa history natin? Yun yung magandang tanong. Yun yung underlying question. Yes, there are underlying factors kung bakit hindi na-recognize na mabuti si Blumentritt. Ikaw sa tingin mo, bakit? Tingin ko kasi isa sa factor na kung bakit hindi siya na-recognize kasi una sa lahat, di naman siya nakapunta sa Pilipinas eh. Nasusulat lang siya sa libro, nasasabi lang bahagya, pero yung point na tumuntok siya sa Pilipinas, hindi siya masyadong na-recognize. Pero may mga lugar, street at station na pinangalan sa kanya. Ako sa tingin ko, kaya hindi kilala dito si Blumentritt kasi parang si Rizal lang nakakilala sa kanya. Diba? Parang sila lang yung nag-uusap, walang ibang Alam niyo ako may isa ako napansin. Siguro may pagkukulang din ng bansa natin. Kasi siguro pag pinapakilala nila ang isang kalye, pag binibigyan nila ng pangalan katulad ng Jose Abad, Blumentritt, kailangan meron man lang dun sa post nila. Si Blumentritt ay para naman yung mga nakatira doon. Aware sila. Wala tayong magagawang gobyerno. Guys, sino nga ba yung mga Blumentritt niyo sa buhay niyo? Yun talaga eh. Swerte naman ni Rizal. Pero siguro ako, para sa akin, ang Blumentritt ng buhay ko, yung nanay ko. Kasi diba katulad nga na sinabi ni Sir Lopez, si Rizal daw nakahanap ng isang mentor na hindi hinuhusgahan. Kumbaga, sinuportahan niya si Rizal. Yung magulo ko naman, kung may pagkakamali ako, napapagalitan ako. Pero hindi niya ako ginajudge na kung bakit nangyari sa akin yung mga ganon. Para sa akin, yung nanay ko talaga yung magiging Blumentritt ng buhay ko. Ikaw naman, Christian. Para sa akin, yung Blumentritt ng buhay ko yung best friend ko. Kasi lagi siyang nandiyan pag kailangan ko siya. Natutulungan niya ako, natutulungan ko siya. May mga secrets na sa amin lang tulad ni Rizal at Blumentritt na nawala na yung mga iba nilang sulat na katay binomba ng Japan. Yun, para sa akin Blumentritt ko yung best friend ko. Ako yung Blumentritt ng buhay ko, siguro si Papa na lang. Kasi yung kung paano ko na-perceive yung isang moralidad or isang natutunan ko sa buhay, lahat yun na tinuro sa akin ng Papa ko, in-impart niya sa akin simula nung lumalaki ako. Yun, at saka hindi siya hindi niya ginajudge. Sinusupport ka pa rin niya kahit anong mangyari. Yun, kaya swerte natin sa mga Blumentritt. Go girl! Blumentritt ng buhay ko, si God. Napaka-religious mo naman! Si God. Iglesia. Kasi without Him, we're nothing. Diba? Kung wala din si Rizal. Ikaw naman, Ton. Ako, hindi ko pa nahanap eh. Hindi kasi pag sinabi natin Blumentritt, sa mga naaral kasi natin parang perfection eh. Parang, siguro para ma-define natin kung sino talaga si Blumentritt. Ganun. Dapat siguro mag-aaral muna ng further kay Blumentritt. Tapos hanapin ko kung sino talaga si Blumentritt sa buhay ko. Charot! Plus. Pero alam nyo, kasi diba si Rizal, sumulat siya kay Blumentritt bago siya mamatay. Oo ngayon, buti nga naisip niya pa yun, mamamatay na siya. Ano kayang gagawin niyo pag At saka sa sobrang close nila, hindi niya nainisip na iba yung sulatan. Si Blumentritt talaga. Bakit si Blumentritt? Hindi man lang ako sinulatan ni Rizal. May talaga meron talagang tanong na may iiwan eh. Pag nalaman natin yung history ni Blumentritt at ni Rizal. Doon siguro nabubuo yung mga haka-haka. Oo, na may yun nga yung siguro yung factor kung bakit nasasabing baka more beyond friendship. Kasi at saka kung ako din hindi. Pero guys, kung kayo, tingin nyo babadin si Blumentritt?
sa context, pag-aaralan muna. Hindi pa natin masasabi. Ay, pero naalala niyo ba yung latest nating in-interview about kay Blumentritt na against siya? Oo. Oo. Sinabi niya na... Sabi niya, kilala niya lang, pero sa pag-aaral niya ng Rizal, parang tumatak sa isip niya na bading si Blumentritt. Diba? Pero hindi natin siya masisisi. Kasi siguro sa panahon ngayon, uso yung mga magkakarelasyon na lalaki. Ang lahat ng ito, ano ba ang saysay? Ano ang kapalit? Sa sakit lumbay, iniwan kong lahat. Ang lahat ng mahal, sinikil ang pusong inalay sa bayan. Ang lahat ng ito, ano ba ang silbi? Ang tinipon ko ba'y pawang pagsisisi? Sa lahat ng ito, anong mapapala? Bayan kong iiwan, magliwanag kaya?